Magandang magandang umaga sa mga kababayan ko sa buong Pilipinas. At ngayon po, alam ko diyan po ay Nobyembre 19 at diyan po ay araw ng Huwebes kung hindi po nagkakamali. At binabati ko po kayo ng napakagandang araw ng umaga at marami po sa inyo ay naghahanda ng kanilang ah, ngayong araw ng kanilang almusal o kaya po ay papunta kayo sa inyong mga trabaho at mga pupuntahang mga ah, pinaplanong gawain ay gusto ko pong sa araw na to na napakagandang araw na binigay ng Diyos, ng mabuting Diyos, ay panalangin ko kayo at magkaroon po ng katugunan ang inyong mga plano at ninanais ngayong araw na to. At lahat po ngayon na kayo'y marahil patungo sa inyong trabaho at marahil on the way kayo o kaya naman ay meron pa ho kayong mga dadaanang mga bagay. Naway ang biyaya at kapayapaan at proteksyon ng Diyos ay sumainyo. Ano po? At ngayon pong araw ay maga dyan sa inyo at ito naman po ay hapon. Alas 4 po ng hapon dito sa California, Amerika. No? Ay gusto ko pong ibahagi sa inyo yung tawag nating panalangin na tinuro mismo ng Diyos, anak, na si Jesucristo. Na po. Kung inyo pong natatandaan, ay nung nakasulat sa Lucas. Na po. Sa Lucas kabanata 11, talatang 1, versikulo 1 po. Sa English po, babasahin ko sa inyo. Sabi po dito ni Dr. Lucas, sabi niya sa chapter 11 ng kanyang sinulat na Ebanghelyo ni Jesus. Ganito po ang nasusulat sa verse 1. It happened that while Jesus was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples. Yun po, sabi nung kanyang disipulo, nung malamang nananalangin siya, sabi po, lumapit siya kay Jesus at sabi niya kay Jesus, turuan mo po kaming manalangin. Na po, Lord, teach us how to pray. So, doon po, marami mga tao, hindi lamang po disipulo o followers ni Jesus Christ nung siya ay naparito nung 2,000 taon na nakakalipas. Marami po talaga ang hindi alam o hindi natutunan kumausap sa Diyos. Po. At ito po yung modelo o paraan, pattern na po kung paano po tayo kakausap sa Diyos na po. At sabi po dito po sa Ebanghelyo ni Mateo ay tinuro ni Jesus sa mga disipulo at mga tao kung paano po manalangin. Po. Babasahin ko po sa inyo sa English at babasahin ko rin po sa inyo sa Tagalog. Po. Ang sabi po ganito po. And when Matthew chapter 6 verses 7 to
13. Ano po? Limang o anim na verses. Ano po? Sabi niya po. Sabi niya, and when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do. For they suppose that will be heard for their many words. So do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Po. Pray then in this way. Na po. Manalangin daw po sa ganitong modelo o pattern. This way. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Verse 11, give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have given our debtors. At last, verse 13, and do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Yan po. So, sa Tagalog po, ganito po ang nasusulat sa Mateo, Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 6, talatang 13 hanggang talatang 7 hanggang 13. Sabi niya po ni Jesus, at sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, ng mga pagano. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasabi ay didinggin siya o didinggin sila ng Diyos. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng iyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. So, hindi pa daw humihingi o humihiling, ay alam na ng Diyos. Kaya hindi na nangangailangan ng makulit at paulit-ulit na mga salita. Wag daw po natin gayahin yun. At sabi ni Jesus, ganito daw po, sabi sa verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa may utang sa amin. At huwag mo kaming hihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Okay. At ito po yung pattern. Sabi niya sa verse 9, pray in this way. Ito po yung pattern. Lahat po ng panalangin ay dapat ito po ang modelo o yung inyong basihan ng inyong pakikipag-usap sa Diyos. Po. Okay? Unang-unang sabi niya, our Father who is in heaven. Po. Ito po yung sabi sa Tagalog ay sabi niya, Ama namin na nasa langit ka. Ama namin, our Father. No? Ito po yung panalangin ng kalagayan. O kalagayan sa panalangin. Kalagayan. Yun po. Yung salitang amin o our ay ito po'y possessive pronoun. Ito po'y nagsasabi ng meron kang kalagayan
sa Diyos. At masasabi mong, Our Father, kung ikaw ay mayroong kaugnayan sa Diyos. Our Father who is in heaven. Opo. Ngayon, malimit sa pagbibigay o pakikipag-usap natin o paglapit natin sa Diyos. Dito malimit ay marami pag lumalapit sa Diyos, nagkakamali sila ng paglapit sa Diyos. Opo. Unang-una, paano mo malalaman na meron kang relasyon sa Diyos at masasabi mo yung salitang Our Father, aking Ama. Aming Ama, aking Ama. Paano mo magagarantiya o masisiguro na ikaw nga ay anak ng Ama o anak ng Diyos? Kung hindi ka naman niligtas, hindi ka naman sumuko, hindi mo naman ibinigay ang iyong makasalanang puso at kaluluwa sa kamay nitong Ama para maging anak ng Diyos. Yun po yung nasusulat sa 1:1-12. Sabi niya, to those who believe, yung mga mananampalataya at na tumanggap, receive Jesus Christ, to them, they gave the right to become children of God. Yun lamang pong sumuko. Yun lamang pong nakaalam na kailangan niya ng kapatawaran ng Diyos. Kaya po masasabi natin, pag lumalapit sa Diyos, ang tamang unang paglapit sa Diyos, tumatawag ka sa Ama. Yun po ang sulat din ni San Pablo sa mga Galatians. Abba Father, our Father, our gracious, loving Father. Kaya po, yun po ang minsan nagiging sagabal sa pagkikipag-usap sa Diyos. Yung kalagayan ng isang tao sa harapan ng Diyos. Yun po. Kaya sabi niya, Our Father who is in heaven. Kaya po minsan kung lalapit tayo sa inyong tatay, kung nung maliliit pa kayo, lumalapit kayo sa tatay, sa inyong mga ama, hindi mo kayo lumalapit sa tatay ng kapitbahay nyo kasi unang-una, hindi mo yung tatay yun. Tatay yun ng kapitbahay mo. O kaya, yung kaklase mo, sinundo doon sa gate ng tatay niya, siya, hindi ka naman makakalapit doon dahil hindi naman ang tatay mo yun. Doon ka lang makakalapit mismo. Sa meron kang kaugnayan o may relasyon na tatay. Yun po yung nasabi ni Jesus. Our Father who art in heaven. Ito po yung fraternity of prayer o yung kaugnayan ng isang lumalapit sa Diyos mismo sa Ama, sa Diyos Ama. At ano ka sa harapan ng Diyos? At ano ang Diyos sa harapan mo? Yun po ang una dapat nating malaman. Okay? So, yun po ang ngayon ang ating paksa, yung Our Father who is in heaven. Ngayon po, unang-una, kung bakit sinasabi ko po yung kalagayan na yun, kasi ikaw ay makasalanan, siya ay nasa langit na banal. Kaya, magkakaroon lamang po kayo ng tinatawag na takdang kaugnayan o pag-uusap kung ikaw din ay banal. Kung binanal ka ng Diyos who is in heaven. Lagi niyo pong tatandaan yun sa paglapit niyo sa Diyos. Lahat po ng panalangin niyo. Kung gusto niyo magkaroon ng approval o thumb of approval o answered prayer, alamin niyo muna kung yung hinihiling niyo sa Diyos o
yung inilalapit nyo sa Diyos, ay tatanggapin ng Diyos. Ano ka, anong kalagayan mo, at sino ka sa harapan ng Diyos. Na po. Marami pong sinulat sa Biblia na maraming lumapit kay Jesus pero tinuro niya lagi na lumalayo ang Diyos. No? God depart from them because they don't know them. No po, makikita niyo po yung sa ano. Sa dito kasunod, Mateo 7 verse 21 po hanggang 23. Nasabi po, lumapit sa kanya yung mga tao at nagsabi pa ng salitang Lord, Lord sa verse 21. Tapos verse 22 sabi, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? Mahusay po no sa religion. Magaling pong sa mga religious o deeds o activities. Pero tingnan niyo sa verse 23 ang sagot ni Jesus. And Jesus Christ says, no, I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. No? Lumayo, sasabihin daw niya, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala, at kayo na gumagawa ng mga kasalanan. O, yun po, isang isang proof o evidence, katotohanan, doon sa Our Father who art in heaven. Opo. Ngayon po, manalangin tayo, at sa susunod na mga araw, ay yung mga linya ng pattern, model, or way of praying na tinuro ni Jesus Christ ay aalamin pa ho natin. Titingnan natin kung ano yung tama at dakila at nananabikang Diyos na tayo lumapit sa tamang paraan na tinuturo mismo ng Diyos, yung kanyang anak ng Diyos, si Jesus. Na po. At manalangin po tayo ngayon sa oras na to. Sa umagang ito, panalangin ko po kayo. Aming Ama na nasa langit, salamat sa kabutihan, sa iyong katalinuhan, sa iyong kagandahang loob, sa iyong anak na si Jesus na nagturo sa amin kung paano manalangin. At dinadala ko po, Panginoon, yung mga hindi pa nagkakaroon ng kaugnayan sa iyo, ng relasyon sa iyo, na hindi ka pa nila tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Ay kayo po, lalong-lalo na po kayong Diyos na banal na Espiritu, ang humiwa sa kanilang kaluluwa at puso. Ilapit mo sila sa iyong presensya, hugasan mo sila ng banal na dugo ni Jesus, at patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Naway, ang paglapit nila, pagsuko nila ay magkaroon sila ng kapatawaran, tanggapin ka, Jesus, bilang Panginoon tagapagligtas, at tanggapin ka, Ama, bilang kanilang Diyos na Ama, at sila ay maging mga anak mo, O Diyos. At turuan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo, na nasa langit, na maging banal, bagamat nasa aming mga laman at katawan ang laso ng kamandag ng kasalanan, ay patuloy mo itong huwag mabuhay. Hayaan mong tuluyan itong mamatay sa takilang gawain ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At tulungan mo kami, Panginoon, na lumapit at maging matagumpay sa lahat ng aming mga bagay. Lalo na po sa araw na to,
mga kabataan, mga bata na nag-aaral, tulungan mo sila, O Diyos, na magkaroon ng tamang relasyon sa kanilang mga ama, mga nanay, mga tiyahin, at mga uncle, at lola at lolo, dahil yung kalagayan ng isang mahusay na gumagalang sa may mataas na kalagayan at posisyon, doon lamang po nakakatagpo ng pagpapala at biyaya. Tulungan mo rin ang mga magulang at mga manggagawa at lahat ng pupunta sa trabaho na sila ay magkaroon ng tama at mahusay na pakikitungo, hindi lamang sa amang Diyos, kundi sa lahat ng mga tao, na sila ay maging kasangkapan ng kapayapaan, ng kaayusan, at ng daluyan ng biyaya sa kanilang mga gawain, at sa buong araw ay pagpalain mo ang kanilang mga kamay. Takpan mo sila ng iyong banal na dugo, O Jesus, at ang kapangyarihan na bumubuhay ng bawat kaluluwa at tao, at ang kanyang katawan na banal na espiritu ay maging kanilang kasangkapan upang maging matagumpay sa buhay na ito. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at Diyos. Amen. At yan po, naway pagpalain kayo ng Diyos, at kayo po ay biyayaan ng kapangyarihan na ating Ama na nasa langit. Magandang umaga po sa inyong lahat.